Ay, sabi na, sabi na. Hello. Gagawa po kami ng documentary para sa youth fellowship nila. Kaya sorpresa lang po. Tayo mga kasama na. Nakatitiyak po ba kayo na sa langit po kayo pupunta? Sakali pong hindi naman po namin pero kung sakali lang po, siguro nakatitiyak po ba tayo na sa langit po tayo pupunta? Opo. Ano yun? Oo po ang sagot mo. Pangalawa pong tanong po namin, kung humarap po kayo kay God, tapos tanungin po niya kayo na, bakit kita dapat papasukin sa langit? Ano po yung sasagot? Opo. Nag-survey na po kami. Malaki ang pananalig. Yun lang po. Yun po. May gusto na po kaming share lang po. 5 puntos lang po. So yun po. Ulitin po yung sagot nyo. Sabi nyo po, sigurado po kayo na makapupunta sa langit dahil lahat naman po doon pupunta. Pangalawa po, yung sasagot nyo po, malaki po yung pananalig niyo sa kanya na yun nga, okay. So yun po, meron po kami gustong ibahagi po na 5 lang po. Una po, biyaya. Ang langit po ay ibig regalo. Hindi po ito pinagsumigapan at hindi po tayo karapat-dapat. May kukwento lang po ako. Bari po, yun po, bari po ako, may regalo po. Binigay ko po sa kanya na yung birthday niya. Binigay ko na po yung regalo. At ang ginawa po niya, kumuha po siya ng wallet. Kinuha po niya yung pera. Tapos, binayaran niya po ako. Tinanggap po yung pera. Sa tingin niyo po ba, regalo pa rin po ba yun? Hindi na po, kasi binayaran niya. Parang sa akin, siyempre parang nakaka-offend naman dahil regalo ko yun sa kanya, binayaran niya. So, ganun din po sa langit ko, pagpasok sa langit. Parang si God po, sabi niya, ang langit ay libreng regalo, binibigay sa lahat na hindi dapat bayaran, hindi dapat pagsumigapan, hindi dapat bayaran. Kasi po yung iba, sabi, hindi kailangan ng lumuhod sa altar, magdasal. Kailangan magpalo muna before ka makapasok sa langit. Pero hindi daw po gano'n. Sabi ni God, libre kong binibigay. So, yun po. Pangalawa po, kasi po sabi doon, kung libre yung langit, bakit parang hindi ko naman kasi sabi niya sa John 10:10, I came that they might have it more abundantly. Gusto daw po niyang maging masagana yung buhay. Ba't parang hindi ko naman nilalanasan? Ako parang, sa school, puro bagsak, ganyan. Tapos parang sa bahay, hindi ko maranasan yung sinasabi niyang masagana buhay, gano'n. Dahil daw po, pangalawa kong sinabing punto, ang tao ay makasalanan. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Yun. Sinabi po din sa Bible na ang lahat daw po ay nagkasala. Wala daw po nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat daw po. So, tayo po lahat ay makasalanan. So, sabi po doon, may example po kami. Kunwari po, ako po, 17 years old. Kunwari lang po, 17 years old. Ayan. Kunwari po, sa isang araw, meron po akong 5 kasalanan or gawin na lang natin 3 kasalanan sa isang araw. Tapos po, kung sumain sa loob po ng isang taon, meron po ako 1,000 na kasalanan. Ilang taon na ako ngayon? Kuwari 17. Times 17, 17,000 na po yung kasalanan ko. Kung iharap na po yun sa korte, siyempre po, kung iharap sa korte, kuwari yung mga kasalanan ko yun, siyempre po, ang sagot ay guilty po ako or parusapan po ako sa kasalanan. So, ganun po, kalaki yung kasalanan na nagagawa ng tao. Kung
Kasi po kung iisipin kung magkaroon ka na ng isang kasalanan sa isang araw, parang mabait ka na nun. So ako isang kasalanan lang sa isang araw. Sobrang bait ko na nun. Kasi, pero yun po, kung susumahin, sobrang dami. Binigyan po kahulugan yung kasalanan. Sabi daw po, meron daw pong kasalanan sa pag-isip lamang, kasalanang paggawa at kasalanang di paggawa. Kasalanang paggawa, ito po yung mga bawal na ginagawa pa rin natin katulad ng pagnanakaw. Yan po, tama po. Sinungaling. Yun, mga bagay na hindi dapat gawin pero ginagawa. May mga bagay naman na dapat gawin, hindi natin nagagawa katulad ng pagbabasa ng Bible, pag-pray. Yun, minsan po, nakakaligtaan, pag-worship. Meron namang kasalanan sa pag-iisip lamang. Ano po yun? May pagnanasa na parang wari may stick. Yun. Tawag ganun po. O yun, parang yun po. Yung mga iba't lahat po yun, malaki man o maliit. Kasi po, wari, kumupit ako sa mama ko ng 5 pesos. So, ang tawag po sa akin, magnanakaw. So, tama po yun. Maliit, malaki, that's why kasalanan. So, pinapakita lang po doon na lahat po tayo ay nagkasala. Na walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Sabi pa dun po, may isa pa po kwento. Puro kwento po. Yung meron po, buwari po, magluluto ako ng tortang talong. Magluluto po kayo ng yun. Buwari po, kung sa itlog po, may isang bubok na itlog. So, matagal na po. Naihalo dun sa pagkain. May hahain po ba yun sa mga anak ko? Hindi na po. Kasi sira na. Ganun din po sa mabubuting gawa na hindi ko maihahain yung sarili ko sa Panginoon nang meron pa po akong kasalanan or bugok na itlog sa akin. Sorry po, yun nga po, sa mga kasalanan, hindi ko mahahain yung sarili ko sa Panginoon kung meron pa po madumi sa akin. Pangatlo po na punto, ang Diyos po ay maawain. Kaya ayaw niya po tayong parusahan. Kasi po katulad doon, example po namin, yung pulis po saka magnanakaw. Yung pulis po, mabait po siya, maawain siya. Kaya ayaw niyang ikulong yung magnanakaw. Pero, ang sabi ng korte ay dapat siyang makulong. So, ganoon din po si God, na mabait siya, maawain, na ayaw niyang mahal na mahal niya tayo, mga tao, ngunit makatarungan din siya na may kaakibat na parusa yung mga ating mga kasalanan. So, yun po, sabi po sa 1 John 4:8, sabi niya, ang Diyos po ay pag-ibig. Sabi rin po sa Exodus na hindi niya pinalalampas ang kasalanan. So, sabi po doon, nilutas po ni Jesucristo yung mga problema po ito dahil po nagkasala ang tao. Tapos, yun nga po, ang Diyos ay maawain at makatarungan. Yung pang-apat po na yung punto ay si Jesucristo po. Siya po ang walang hanggang ng tao. Yun po. Sabi po doon, sa yung salita, yung word po, yung Biblia, siya po yun. At makatarungan din po siya. Ano po yung ginawa niya? Siya po ay, yun po, alam po natin yun na namatay po siya sa huling na buhay bang bayaran ng ating mga kasalanan na dapat po tayo ang magbayad. Sabi po doon, kung meron po, katulad po kanina, yung example po na 3 kasalanan sa isang araw, meron po tayong aklat na talaan ng kasalanan. Sabi po doon, tayong lahat ay parang, kuwari po ito, tayo pong lahat, ito po yung listahan ng kasalanan. Sabi po doon, tayo pong lahat ay parang tupang ligaw na nagkanya-kanya po tayo ng lakad. Ngunit inibig po ng Diyos na sa Kanya ipataw. Kuwari po, ito si Christ. Ito po tayo, ito po yung ating mga kasalanan. Mahal po tayo ng Diyos, yun nga po, pero nagkanya-kanya tayo ng lakad para tayong tupang ligaw. Ngunit inibig ng Diyos na sa Kanya ipataw yung ating po mga kasalanan. So kapit kasi po, marami pong paraan na ginawa yung tao para po mag-upo. So, iniisip po, meron na po ngayon na